Ipinakilala ang ating bida na si Zeke Draker. Siya ay nagmula sa isang makapangyarihang pamilya ng mga Dragon Slayers. Ngunit panandalian lang ang karangalang ito dahil agad siyang itinakwil ng sumapit ang kanyang blood ritual. Dahil kilala ang kanilang angkan bilang mga mahusay na swordsman, ngunit healer class ang kanyang nakuha. Isang class na hindi katanggap-tanggap sa kanyang pamilya. Ang matindi pa rito ay wala siyang kakayahang gumamit ng mana. Kaya tinawag siyang basura ng lahat sa kanilang angkan dahil wala naman talagang pakinabang ang isang healer na walang mana. Sa kagustuhan niyang lumakas at patunayan ang sarili, ay nilibot niya ang mundo. Kalaunan ay may natagpuan siyang isang sinaunang relic. Ito ang treasure na pinapangarap ng karamihan pati na ang emperador, kaya ipinahanap siya nito. Sa sumunod na eksena ay makikita na duguan siya at sugatan. Natagpuan na kasi siya ng mga tauhan ng emperador. Nag-aagaw buhay na siya ngayon dahil hindi na rin kinaya ng kanyang healing ang mga pinsala na kanyang natanggap. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang natagpuan niyang relic ay biglang nag-activate. Ibinalik siya nito sa nakaraan noong panahon ng kanyang kabataan, at dito na nagsimula ang tunay na kwento. Ang pamilyang Draker ay isa sa 3 makapangyarihang angkan. Ang 3 angkan na ito ay nag-uugat sa iisang ninuno na si Theran Draker. Siya ang bayani na nagligtas sa kanilang bayan 1,000 taon na ang nakakaraan. Ito ay nang patayin niya ang dragon ng kadiliman na si Bahamut. Ang tagumpay ni Theran ang naging pundasyon sa paglawak ng kapangyarihan ng pamilyang Draker. Pinaniniwalaan na dahil sa kanilang bloodline ang bawat salinlahi ng kanilang pamilya ay nakakatanggap ng blessing. Ito ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan upang makontrol ang mana at hindi mahirapan sa pagpapaunlad ng makukuha nilang class pagdating sa tamang edad. Hanggang sa dumating si Zeke. Hindi siya kagaya ng kanyang mga kamag-anak. Siya lang ang bukod tangi sa kanilang pamilya na hindi nabigyan ng abilidad na makontrol ang kanyang aura at mana. Dahil dito, itinakwil siya ng kanilang angkan. Bumalik ang eksena kung saan nakabalik na siya sa nakaraan. Nagulat siya nang biglang may lumabas na system window. Kaya agad siyang bumangon at pinakinggan ang sinasabi nito. Marami pang lumabas na window, ngunit may isang pumukaw sa kanyang paningin. Sinabi nito na napili siya ng espiritu ng Elder Dragon at sumapi na ang kaluluwa nito sa kanya. Ipinakita ng sistem ang kanyang status, ang kanyang pangalan, class at ang mga nakuhang skills. Napansin ni Zeke na mayroon siyang class skill, isang bagay na wala na sa panahon ngayon. Dati na niya itong narinig sa kanyang guro at ayon sa kanya ang mga tao noong unang panahon ay nagpakadalubhasa sa kanilang mga class. Nagsanay silang mabuti upang maging eksperto sa kani-kanyang larangan at kalaunan ay nakabuo ng mga special technique. Dito nagsimulang mabuo ang mga class skills. Naalala niya ang brutal na estilo ng kanyang guro upang sanayin siya na maging battle healer. Madalas pang dumating sa punto na halos mamatay na siya araw-araw. Gustong malaman ni Zeke kung talaga bang nabuhay siya ulit bilang isang healer class. Nakumpirma niya ito nang makitang umilaw ang kanyang kamay nang sinubukan niya ang heal. Naalala ni Zeke na nalaman lang niya na isa siyang healer sa edad na ng 20. Ito ay noong nabuksan na niya ang kanyang Ether Hall. Ibig sabihin nito ay bukas na ngayon ang kanyang Ether Hall at isa itong magandang balita. Dahil hindi lang siya bumalik sa nakaraan, kasama rin niya ang kanyang mga skills at mas mapaghuhusay pa niya ito ngayon. Habang tinitingnan niya kung ano pa ang mayroon sa system ay may biglang kumatok sa pinto. Kaya agad niyang itinago ang system dahil hindi pa niya alam kung siya lang ba ang nakakakita rito. Ngunit pumasok na lang ng dire-diretso ang tumatawag sa kanya. Siya pala ay si Decker, ang personal assistant na inilagay sa kanya ng kanyang ama. Tinanong nito kung nakahanda na ba siya sa paparating na event, ngunit hindi na maalala ni Zeke kung anong event ang tinutukoy nito. Kaya nagalit sa kanya ang tagapagbantay dahil masyado siyang nagiging kampante. Hindi naman maintindihan ni Zeke kung bakit bigla siyang natakot sa isang tingin lang nito. Naalala ni Zeke na sa nakaraan niyang buhay ay madalas siyang natatakot kay Decker. Kahit ngayon na matanda na ang kanyang pag-iisip ay natatakot pa rin siya sa kanya. Biglang nag-activate ang isa sa kanyang class skill. Kumalma bigla ang kanyang utak at ang lahat ng takot na kanyang nararamdaman kanina ay dahan-dahang nawala. Sinabi ng sistem na ang skill na ito ay nagbibigay sa kanya ng matatag na mentalidad at mananatili siyang kalmado sa kahit anong sitwasyon. Ikinatuwa ito ni Zeke dahil kusang nagiging aktibo ang kanyang class skill. Ipinaliwanag sa kanya ni Decker ang kahalagahan ng nalalapit na event at ang peligro na maaring mangyari kung hindi siya mag-iingat. Sinabi ni Zeke na naalala na niya ang parating na ebalwasyon at ito ay ang tinatawag nilang pangkrasyon. Ang lahat ng salinlahi ng pamilyang Draker, na tutuntong sa edad na 7 ay kailangang pumasok sa training.
Sa loob ng 5 taon ay magsasanay sila ng mahigpit at kada taon ay mayroong ebalwasyon upang makita ang kasanayan nila sa espada. Ito ang event na pangkrasyon, walang rules sa event na ito kaya madalas ang mga injury at kung minsan pa ay may binabawian. Nakadepende kasi sa resulta ng event ang magiging estado nila sa akademya, kaya walang choice ang mga bata kung hindi ang lumaban at ibigay ang lahat ng kanilang makakaya. Lumipat ang eksena kung saan araw na ng event at makikita sa harap ang kanilang instructor. Nagbigay ito ng maliit na pananalita at sinabing simula na ng pangkrasyon. Tinanong niya kung nakahanda na ba sila. Sumigaw naman ang mga bata kaya natuwa ang profesor nang marinig ang matapang nilang pagbati. Napansin ng mga kadete na kasama rin nila si Zeke. Pinagtawanan nila ito dahil sa kahihiyang dinanas niya rito noong nakaraang taon. Nagtataka sila kung bakit sobrang hina ni Zeke kahit pa nagmula siya sa dugo ng mga Draker. Nagpatuloy ang kanilang pagbubulungan ngunit hindi nila alam na naririnig sila ni Zeke. Nagsimula na ang pangkrasyon. Mabilis na natapos ang unang laban dahil napuruhan agad ang isa. Nagulat ang mga bata ngunit maklikita kay Zeke ang pagkadismaya. Naalala niya noon na sobrang natatakot siya sa tuwing sasali sa event na ito ngunit kumpara sa mga pinagdaanan sa nakaraang buhay ay walang-wala pa ito sa kalingkingan. Kaya halos makatulog na siya sa paghihintay sa kanyang laban. Makikita naman ang isang kadete na si Leon Conrad. Excited siya na naghihintay sa paghaharap nila ni Zeke. Kalaunan ay dumating na ang kanilang laban. Agad ng trash talk si Leon at ipinaalala kay Zeke ang sinapit niyang kahihiyan noong 1 taon. Naaalala pa rin ni Zeke ang mga nangyari. Natatandaan pa rin niya na nagmakaawa siya kay Leon nang makalaban niya ito. Hindi niya ito malilimutan dahil taon-taon na lang ay si Leon ang kanyang nakakaharap. Natandaan rin niya kung gaano karuming makipaglaban si Leon at gaano kasuklam-suklam ang pinanggalingan niyang pamilya. Alam ni Zeke na si Leon at ang kanyang pamilya ang dahilan kung bakit lagi na lang silang dalawa ang magkaharap sa laban. Nagtataka siya kung bakit nagkaroon siya ng pinsan na kagaya nito. Sa nakaraang buhay ni Zeke, hindi man lang niya nakita ang kanyang mga kapatid na mayroong direct bloodline. Ngunit marami siyang pinsan at ang lahat ng mga ito ay bumubuli sa kanya. Tinawag ulit siya ni Leon at tinanong kung hindi pa ba sapat ang naranasan niyang kahihiyan noong 1 taon kaya bumalik pa siya rito. Ngunit kahit anong trash talk ang ginagawa ni Leon ay makikitang hindi apektado si Zeke dahil sa kanyang class skill. Subalit kahit nagaano pa kakalmado si Zeke ay may limitasyon rin ang kanyang pasensya. Kaya nang nilapitan siya ni Leon at sinabihan ng walang kwenta ay binigyan niya ito ng uppercut. Nag-activate bigla ang kanyang critical strike. Mabuti na lang at hindi nakahanda si Leon dahil malaki ang tsansa na makounter ang kanyang tira. Makikita naman na sobrang nasaktan si Leon. Sinabi ni Zeke sa sarili na gusto lang niya itong sapakin, ngunit biglang nag-activate ang kanyang critical strike. Tinanong ng instruktor kung bakit siya tumira kahit hindi pa niya sinisimulan ang laban. Hindi masabi ni Zeke na napuno na siya, kaya sinabi na lang niya na itinuro sa training na palaging nasa advantage kung sino ang makakauna sa digmaan. Nagulat naman ang instruktor sa ipinapakita niyang killer intention. Sinabi ni Leon na okay lang siya at ipagpatuloy na ang laban. Hindi niya kasi kayang tanggapin ang babalik sa kanyang kahihiyan kung aatras siya sa labang ito. Sumugod agad siya kay Zeke matapos ibigay ng instruktor ang go signal. Nakatanggap ng suntok si Leon, ngunit napansin niya na hindi ito masakit. Naisip ni Leon na kung pagtitibayin lang niya ang kanyang depensa, ay walang magagawa sa kanya si Zeke. Nakita ni Leon na naghahandang sumuntok sa kaliwa si Zeke, kaya agad siyang umilag at kinuha ang kanyang paa upang patumbahin ito. Ngunit biglang nakatanggap ng suntok si Leon. Sa sobrang bilis nito ay halos hindi na ito makita kaya nagulat ang instruktor. Hindi siya makapaniwala na kayang gawin ito ng isang bata. Nang inilagan ni Leon ang suntok ni Zeke at kinapitan ang kanyang hita, ay inakala na niyang matatalo na niya ito. Ngunit mabilis siyang sinuntok ni Zeke, kaya panandalian siyang na-stun, dahilan kung bakit nabitawan niya ang kanyang hita. Nagtataka si Leon dahil nagawang makakawala sa kanya ni Zeke, kaya napatanong siya kung siya pa rin ba ang batang pinaglalaruan lang niya dati. Inisip ni Leon na dumistansya muna, ngunit sinipa siya ni Zeke, kaya nag-counter na lang siya ng suntok. Bigla namang nag-activate ang isa pang class skill ni Zeke at binigyan siya nito ng perception increase. Dahil dito napakadali na lang sa kanya ang makaiwas sa counter ni Leon. Nang lumampas sa kanya ang suntok ni Leon ay kinuha niya ang braso nito at malakas na ibinalibag. Sa sobrang lakas ng impact ay nawasak ang stage. Nag-activate pa ang isa sa kanyang skill kung saan makikita niya kung saan papatamaan ang kalaban para sa mas matinding critical damage. Nagmakaawa si Leon ngunit nagpatuloy lang sa pagsuntok si Zeke.
Makikita sa mata ng instruktor at ng mga nanonood kung gaano katindi ang kanyang pagbawi. Natuwa si Zeke sa nangyari dahil magiging babala na ito sa mga bully niyang pinsan. Ngunit hindi talaga mawawala na may siraulo pa rin sa mga ito. Sinabi ng isa sa kanyang pinsan na gusto niyang makalaban si Zeke. Siya ay si Jake Vardek. Isa rin siya sa bumubuli sa kanya at kagaya ni Leon gusto rin niyang ipahiya si Zeke. Ngunit sinabi ni Zeke na boring siyang kalaban kaya mas mabuti pang magsama pa siya ng alalay. Ayaw ni Jake na magsama ng kakampi dahil alam niyang sasabihin lang ni Zeke na pinagtulungan siya kapag natalo. Ngunit mapilit talaga si Zeke kaya naasar na siya at tinawag ang isa sa kanyang bataan na si Liam Stone. Kalaunan ay nagharap na ang tatlo sa arena. Nagbabala ang instruktor kay Zeke na huwag munang kumilos hanggang hindi pa niya sinasabi. Natutuwa si Zeke na makakaharap niya ngayon si Liam. Naalala niya sa nakaraan niyang buhay na si Liam ay isang tauhan ng pamilya Vardek. Nakapasok siya sa academy ngunit dahil isa lang siyang malayong kamag-anak ng pamilya nila Jake ay napagiwanan ito. Nagmakaawa pa siya sa pamilya upang makapasok sa mas mataas na akademya ng Valhalla. Ngunit hindi siya pinagbigyan ng mga Vardek. Kalaunan ay naging knight siya ng isang maliit na bayan ng Baranon. Ngunit nasakop agad ito makaraan ang digmaan kaya naging isang bayarang mersenaryo na lang siya. Dahil sa kaguluhan sa panahong iyon ay likas na magkakaroon ng tagasunod ang sinumang malakas. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti siyang nakilala. Dahil sa kanyang mga kasanayan na kanyang natutunan sa mahabang panahon na pagiging mersenaryo, ay umabot siya sa estado ng isang Red Knight. Kalaunan ay nakabuo siya ng kanyang organisasyon, ang Stone Mercenaries. Ang matindi pa rito ay napagsama-sama niya ang tatlong malalaking grupo ng mga mersenaryo, kaya kalaunan ay tinawag siyang hari ng mga mersenaryo. Inupahan ng emperador ang kanyang grupo upang labanan ang mga taga-norte. Sa nakaraang buhay ni Zeke ay sa norte siya napabilang. Kaya natutuwa siya ngayon dahil magkakaharap na naman silang dalawa. Sa sandaling nagbigay ng hudyat ang instruktor ay mabilis na sumugod si Jake at sumuntok. Ngunit sinalaglang ito ni Zeke at hinawakan. Agad namang tinabig ni Jake ang kamay ni Zeke at sumipa ng malakas. Ngunit sablay na naman ito. Dahil sa oras na sinipa niya si Zeke ay agad siyang nakaramdam ng sakit. Dahil ang siko ni Zeke na mayroong barrier ang kanya palang tinamaan. Nakita ni Jake na masama ang lagay ng kanyang binti. Mabilis naman na sumugod si Zeke at makikitang umiipon ng puwersa sa kanyang kamao. Inihanda ni Leon ang sarili para sa paparating na suntok. Ngunit fake lang pala ito at ang puntirya ni Zeke ay ang may tamang binti ni Jake. Kasunod nito ay sinuntok niya ito sa tagiliran kaya napasuka siya ng dugo. Sinabi ni Zeke na wala siyang kwenta, kaya kanina pa niya sinasabing tumawag siya ng kasama. Habang gumugulong sa sakit ay tinawag na ni Leon ang kanyang alalay. Sinabi niya kay Liam na turuan ng leksyon si Zeke. Makikita naman ang nakakatakot na aura ni Liam habang papalapit sa kanya. Sinabi ni Zeke na mahirap kalaban si Liam dahil sa haba ng reach nito. Delikado siya kung si Liam ang unang sasalakay kaya agad siyang gumawa ng paraan upang makauna. Tinamaan niya si Liam at nag-activate ang kanyang skill na slash. Sa sobrang bilis ng kilos ni Zeke, ay ang after image na lang niya ang kanilang nakikita. Dahil ang skill na slash ay ang sunod-sunod na tira kung saan hindi na siya halos makita ng kalaban. Nagulat ang mga nanonood sa arena dahil wala pa silang nakikitang ganito. Dahil ang karamihan sa kanilang pamilya ay mga swordsman at ang ginagamit na estilo ni Zeke ay ang brawler fist na kanyang natutunan sa norte. Naiinis si Zeke dahil sobrang hina ng kanyang katawan ngayon kahit na isang skill pa lang ang kanyang binibitawan. Ang matindi pa rito ay parang walang nangyari kay Liam. Tinanggap lang nito ang lahat ng kanyang suntok at hindi man lang umiwas. Makikita na halos nasa limit na ang katawan ni Zeke kaya isusugal na niya ang lahat sa isang tira. Ang susunod niyang tira ay may kakayahang basagin ang depensa ni Liam. Ngunit nang ibinuhos ni Zeke ang kanyang buong puwersa, ay saka naman umilag si Liam. Kinapitan niya ang kamay ni Zeke at binuhat siya ng mataas upang maibalibag ng malakas. Ngunit hindi ito hinayaan ni Zeke at agad na tinira si Liam sa ulo. Kasunod nito ay nag-activate pa ang isa niyang skill. Dahil dito mabilis niyang kinapitan ang kamay ni Liam at ni-headlock siya sa ulo. Kahit gaano pa kalakas ang isang tao, kung mauubusan siya ng supply ng hangin at ng dugo sa utak ay siguradong magkukolaps ito. Hindi rin nagpatalo si Liam at pinagsusuntok si Zeke. Ngunit hindi bumitaw si Zeke at mas hinigpitan pa ang kanyang grip. Kalaunan ay nawalan na ng malay si Liam. Hindi maipinta ang mukha ng mga audience dahil sa laban na kanilang nasaksihan.
Ngunit may siraulo pa rin sa kanila na tuwang-tuwa at excited nang makaharap si Zeke. Pagkatapos ng pangkrasyon ay bumalik na sa kanyang silid si Zeke. Kinamusta siya ni Decker dahil nabalitaan nitong nasaktan siya ni Liam sa kanilang laban. Sinabi ni Zeke na hindi siya napuruhan at wala siyang injury. Ngunit mapilit si Decker at sinabing kailangan siyang mapulsuhan upang makasiguro. Alam ni Zeke na gusto lang ni Decker na malaman kung naka-open na ba ang kanyang aura o hindi pa. Wala na rin siyang nagawa kaya ibinigay na lang niya ang kanyang kamay at agad siyang sinuri nito. Nakita ni Zeke ang liwanag mula kay Decker, kaya inisip niya kung isa bang Blue Knight ang kanyang tagapagbantay. Dahil ang ordinaryong pagsusuri ay pinakikiramdaman lang ang pintig at hindi ganito kamitikuloso kagaya ng ginagawa ni Decker. Dahil ang pagkontrol sa sariling aura ay sobrang hirap na, ngunit ipinapasa pa ito ni Decker sa kanya. Kaya pinaghihinalaan niya na isang Blue Knight si Decker. Maraming uri ng mga knights at nakadepende ito sa kanilang lakas at husay sa paggamit ng aura. Ang kulay puti ang pangkaraniwan. Sila ay kagaya ng mga kabataan sa training at mga ordinaryong sundalo. Ang kulay dilaw ay ang mga naka-open na ang aura. Sila naman ang mga graduate na sa training at nakakuha na ng blessing. Magbabago pa ang mga kulay nito depende sa antas ng kanilang kasanayan. Ang Purple Knight ay ang mga swordsman na nakakapaglagay ng aura upang ma-enhance ang lakas ng kanilang espada. Samantalang ang Blue Knight ay mas mataas dahil nakakapag-manifest na sila ng aura palabas ng kanilang katawan. Sa itaas nito ay ang mga nakalampas na sa kanilang limit. Kagaya ni Liam at ang pinakamataas niyang kasanayan sa nakaraan niyang buhay, ang Red Knight. Ngunit mayroon pang mga Black Knight na sobrang bihira lang dahil sa napakahirap marating ang antas na ito. Kaya nagtataka si Zeke kung bakit ang isang Blue Knight ay nagsisilbi lang sa kanilang pamilya upang maging kanyang tagapagbantay. Dahil kung susumahin ang lakas ng isang Blue Knight ay katumbas na ito ng isang commander. Tinanong ni Decker kung may tinatago ba sa kanya si Zeke. Nagmaang-maangan lang si Zeke dahil alam niyang wala itong makikita sa kanya dahil 2 tao lang sa buong mundo ang marunong makadetect ng ether. Kaya binaliktad ni Zeke ang usapan at tinanong si Decker kung may nakita ba siya na hindi niya nalalaman. Ngunit nagkaroon lang ng awkward na katahimikan sa kanilang dalawa. Kaya sinabi ni Zeke na nagbibiro lang siya. Tinanong ni Decker kung bakit malaki ang kanyang pinagbago. Napahinto sa paglalakad si Zeke at tumingin ng matalas kay Decker. Sinabi niya na mali ang kanyang tanong. Dahil imbes na tanungin niya kung bakit malaki ang kanyang pinagbago, ay ang mas tamang tanong ay kung bakit ngayon lang siya nagbago. Sinabi niya na marami pa siyang makikitang sorpresa sa hinaharap, kaya dapat na siyang humanda upang hindi na mabigla. Naunawaan na siya ni Decker at agad na nagbigay papugay. Ipinahihiwatig nito na nagpasakop na siya kay Zeke at nakahanda ng sumunod sa kanyang mga ipag-uutos. Sinabi ni Decker na nakahanda na ang training room na kanyang ni-request. Sinabi ni Zeke na magpahinga na si Decker at dumiretso naman siya sa nasabing lugar. Habang naglalakad ay naisip ni Zeke na baka inutusan si Decker upang bantayan ang kanyang mga kilos. Sinabi ni Zeke na hindi niya papalitan si Decker. Dahil mas mabuti na nasa tabi niya si Decker upang mapakinabangan niya ito at makuhanan ng mga kinakailangang impormasyon. Dahil kailangan pa niyang malaman kung sino ang nag-utos sa kanya. Nang makarating si Zeke sa training room ay namangha siya sa lawak nito. Tiningnan niya ang system at nakita niya na tumaas ng bahagya ang kanyang slash skill. Marahil ay dahil sa maraming beses niyang nagamit ang skill na ito sa nakaraang laban. Nakita rin niya na mayroon siyang draconian skill. Ngunit hindi pa niya ito mabuksan dahil kulang pa ang kanyang karma. Gustong malaman ni Zeke kung ano ang karma points, at nakita niya na makukuha niya ito sa pagpatay ng mga monsters. Naalala niya na maraming monster sa loob ng mga ruins. Ngunit kailangan pa niyang makaabot sa antas ng Purple Knight upang makapasok dito. Ang mahalaga ngayon ay malaman niya kung bakit siya bumalik sa nakaraan at bakit nagkaroon siya ng system. Iniisip niya kung konektado ba ito sa nakuha niyang relic dati. Sinabi ni Zeke na kulang pa siya sa impormasyon, kaya unahin niya muna na palakasin ang sarili gamit ang system. Sa mundong ito ay may 2 pangunahing kapangyarihan. Ang aura ng mga knight at ang mana ng mga mage. Ang 2 kapangyarihang ito ay nasa magkabilang dulo. Ibig sabihin kung makakakuha ka sa blessing ng aura, ay hindi ka na makakakuha ng mana. Ngunit sadyang kakaiba si Zeke dahil hindi siya nakakuha ng aura at hindi rin siya nakakuha ng mana. Ito ang naging dahilan kung bakit itinakwil siya ng kanyang angkan sa nakaraang buhay. Kaya nagpalaboy-laboy si Zeke hanggang sa makilala niya ang kanyang guro. Tinuruan siya nito ng maraming bagay, isa na rito ang healing at ang paggamit ng Ether Hall. Ito ay isang espesyal na teknik na nabuo ng kanyang master.
Ang Ether Hall ay ang paggamit ng kapangyarihan na nagmumula sa kapaligiran. Sila lang dalawa ng kanyang master ang nakakagawa nito sa buong mundo kaya kumpiyansa siya na walang makikita si Decker nang sinuri siya nito. Makalipas ang 2 oras na pagsasanay ay makikitang halos mahimatay na sa kapaguran si Zeke. Bigla namang nag-activate ang dalawa sa kanyang class skill. Ang healing at ang vigor recovery. Sa nakaraang buhay ni Zeke ay hindi niya agad nalaman na mayroon siyang healing skill hanggang sa nakilala niya ang kanyang master. Ang heal ay isang rare na skill kaya pinigilan niya ang kanyang sarili na gamitin ito habang nakikipaglaban kay Liam. Dahil ayaw pa niyang madiskubre, kaya ginamit na lang niya ito nang makabalik na siya sa kanyang kwarto. Nang makarecover na ang kanyang katawan, ay nagpatuloy ulit siya sa pagsasanay. Ayaw ni Zeke na may masayang na panahon sa kanyang pagbabalik. Pagsapit ng hapon ay makikita sa kanyang mukha ang sobrang kapaguran. Makikita rin sa training area ang bakas ng kanyang matinding pagsasanay. Lumipat ang eksena sa kafeterya ng akademya. 1 linggo na rin ang nakalipas makaraan ang pangkrasyon. Narinig ni Zeke na pinag-uusapan siya ng mga kadete. Sinasabi nila na malaki na ang kanyang pinagbago dahil isa lang siyang walang kwenta dati kaya pinaghihinalaan nila ito na gumagamit ng itim na salamangka. Sa kabilang lamesa ay makikitang kumakain ang mga anak ng mayayaman sa angkan. Makikita rin na kasama nila si Leon at nag-iingay na naman ito. Sinabi ni Owen na kumain siya ng maayos dahil kakailanganin niya ang lakas sa paparating na swordsmanship duel. Ngunit walang kaabog-abog ay hinampas ni Leon ang lamesa kaya nahulog ang kanyang pagkain. Tumalsik din ang kinakain ni Reyna kaya nagalit ito. Sila lahat ay may kanya-kanyang galit kay Zeke at ito ang dahilan kung bakit nabuo ang kanilang grupo. Ngunit kahit na ganoon ay hindi pa rin sila nagkakasundo-sundo at ang tanging nagbubuklod sa kanilang samahan ay ang kanilang galit kay Zeke. Sinabi ni Owen na mahusay ang ipinakita ni Zeke sa pangkrasyon, ngunit pagdating sa espada ay magmumukha itong tanga. Sa kanyang pagkakaunawa, si Zeke ay hindi man lang marunong humawak ng espada, kaya hindi siya magiging balakid sa sinuman. Sinabi niya na may kumakalat pang balita na kinailangan pa ni Zeke magpagawa ng sarili niyang espada, dahil hindi niya magamit ang standard issue ng akademya at nabibigatan siyang mabuhat ito. Sinabi ni Owen na sinuwerte lang si Zeke sa pangkrasyon, kaya nanalo siya kay Leon. Ngunit kinontra siya ni Reyna, at tinanong kung naniniwala ba talaga sila sa kanilang kahibangan o sadyang nabulag na sila ng kanilang kayabangan. Ang kasunod na event ay ang sword duel. Ang kaibahan nito sa pangkrasyon ay gagamit na sila ngayon ng tunay na espada, kaya mas marami ang nai-injury sa event na ito. Ngunit dito mas nakikita ang agwat ng kakayahan ng bawat isa. Dumating na ang araw ng event at ang unang tinawag ng instructor ay si Zeke. Lumapit si Zeke sa stage dala-dala ang isang malaking espada. Pinagtawanan siya ng mga audience at sinabing nababaliw na si Zeke kung inaakala niyang magkakaroon siya ng advantage kung malaki ang kanyang espada. Ang makakalaban niya ngayon ay si Reyna. Makikitang nanggigigil na ito sa galit habang papunta sa stage. Hinamon niya si Zeke at malugod naman niya itong tinanggap. Nagtataka si Reyna kung bakit napakadali lang kay Zeke na gamitin ang malaking espada. Nakumpirma na niya ngayon na iba na ang Zeke na kanyang kaharap. Malayo na sa dating lampa na hindi man lang makabuhat ng normal na espada. Nagalit si Reyna sa sarili dahil masyado siyang nag-iisip. Kailangan lang niyang mag-focus upang manalo sa labang ito. Sa kabilang banda ay kinakabahan rin si Zeke. Dahil alam niyang hindi rin birong kalaban si Reyna at ang kanyang mga tricks ay hindi rin basta-bastang ubra rito. Naalala ni Zeke sa nakaraan niyang buhay ay tinatawag si Reyna bilang Lightning Knight. Ito ay dahil sa ipinakita niyang husay sa nakaraang digmaan at pinaniniwalaan na isa siya sa mga pinakamalakas na Draker sa kanyang henerasyon. Isa siya sa mga natatanging Draker na nakapag-open ng kanilang aura bago pa man sumapit ang kanilang blessing. Sa natatandaang impormasyon ni Zeke sa panahong ito ay 2 taon nang open ang kanyang aura. Ngunit hindi niya ito ginamit dito sa training dahil gusto niyang paunlarin muna ang kanyang basic foundation. Nagbigay na ng hudyat ang instruktor at mabilis na nag-clash ang espada ng dalawa. Pagkatapos ng unang salpukan ay umatras si Reyna. Kumuha lang pala siya ng buwelo at sinugod na naman si Zeke. Napaatras si Zeke sa impact. Napagtanto ni Zeke na mas mahusay pa siya sa kanyang inaasahan. Sumugod ulit si Reyna at sa sobrang bilis at lakas nito ay nagliwanag ang kanilang espada. Maririnig naman sa gilid ang sigawan ng kanyang mga tagahanga na huwag nang patagalin ang laban at tapusin na agad si Zeke. Napansin ng marunong sa kanila na hindi si Reyna ang nagdidikta sa laban. Si Zeke ang may kontrol sa sitwasyon at si Reyna ang nahihirapang makapasok.
Sa paningin ni Reyna, ay nakikita niya ang openings at kahinaan sa depensa ni Zeke. Ngunit sa tuwing pupuntiryahin niya ito ay palagi siyang napipigilan ni Zeke. Ang matindi pa rito ay sa tuwing nasasangga ni Zeke ang kanyang tira, ay nagbibigay na naman siya ng opening. Napaisip tuloy siya ngayon kung isa ba talaga itong duelo o tinuturuan siya ni Zeke ng combo. Makaraan ng ilang sandali ay umatras si Reyna. Makikita sa kanyang mukha ang kapaguran dahil sa ilang ulit na salpukan. Kumukuha lang siya ng hangin upang makipagsagupaan muli. Makikita naman kay Zeke na parang halos walang nangyari at mababakas sa kanyang mukha ang pagkaboring. Sinabi ni Zeke na hindi pa rin ginagamit ni Reyna ang kanyang aura dahil sobrang strikto nito na gamitin lang ang kanyang fundamentals. Kaya umisip siya ng paraan upang sirain ang kanyang pangako. Nagbago ng estilo si Zeke at pumwesto ng sobrang baba. Gusto niyang makalapit kay Reyna ng isang iglap. Binaliwala naman ito ni Reyna dahil may kumpiyansa siya sa kanyang bilis. Ngunit sa isang kisap mata ay nakalapit agad sa kanya si Zeke. Mabuti na lang at nakaiwas siya dahil sa lakas at bigat ng espada ni Zeke ay nabitak ang stage. Kung sa kanya ito tumama ay siguradong tapos na ang laban. Sinabi ni Reyna na kailangan niyang dumistansya upang kahit papaano ay may oras pa siyang mag-react. Nagulat siya nang basta na lang nag-swing ng espada si Zeke kahit malayo ito sa kanya. Ginawa niya pala ito upang patamaan ang mga konkretong lumipad nang nabiyak ang stage. Tumama ang bato sa pagitan ng kanyang mata at bahagya siyang nahilo. Kasunod nito ay nakita niyang kalapit na niya si Zeke at parating na ang kanyang malaking espada. Ngunit biglang tumalsik ang espada ni Zeke. Tuwang-tuwa ang mga audience at sinabing ito ang inaasahan nila kay Reyna. Sinabi nilang siguradong matatalo niya si Zeke kahit hindi siya gumamit ng aura. Hindi napansin ng mga kadete ang nangyari, at ang instructor lang ang tanging nakakita ng ginamit ni Reyna ang kanyang aura. Napilitan si Reyna na depensahan ng aura ang sarili nang malapit na sa kanya ang espada ni Zeke. Kaunti lang ang kanyang ginamit at halos hindi talaga mapapansin ng mga audience. Kaya napabilib siya kay Zeke dahil napuwersa niyang baliin ni Reyna ang kanyang pangako na hindi niya gagamitin ang kanyang aura hanggat hindi pa siya nakakapasok sa academy. Makikita sa mukha ni Reyna ang pagsisisi at panghihinayang dahil nasira niya ang kanyang pangako. Ngunit bago pa matauhan si Reyna ay nasa kalapit na naman niya si Zeke. Sinuntok niya sa lalamunan si Reyna at ipinaalala na hindi pa tapos ang laban. Galit na galit naman ang mga tagahanga ni Reyna at tinanong kung ano ang ginagawa ni Zeke dahil isa itong duelo ng espada. Nagsimula ng umingay ang mga audience at kung ano-ano na ang sinabi nilang masama kay Zeke. Ngunit walang pakialam sa kanila si Zeke at tinanong lang si Reyna kung gusto pa nitong magpatuloy. Naniniwala naman si Reyna na hindi pa siya natatalo dahil hindi lang siya nakahanda kanina. Ngunit napagtanto niya na kung may hawak si Zeke na panaksak ay siguradong patay na siya ngayon. Sinabi ni Reyna na natalo na siya. Hindi naman makapaniwala ang maiingay na audience nang marinig ang kanyang sinabi. Si Zeke na sinasabihan nila na walang kwenta at palaging binubuli ay nanalo sa isa sa pinakamahusay na miyembro ng angkan. Lumipat ang eksena sa boundary ng pamilya Draker kung saan madalas ang digmaan. Katatapos pa lang ng laban dito at kasalukuyan pa silang naglilinis at tinatapon ang mga bangkay. Nagtataka si William kung bakit nagagawa pang magkape ni Abel. Binabasa niya ang isang sulat na nagsasabi na si Zeke ang nanalo sa laban nila ni Reyna. Tinanong niya kung ilang araw pa bago dumating ang blessing rites. Sinabi ni William na may isang buwan pa. Napagdesisyonan ni Abel na bumisita muna sa pamilya. Dahil interesado siyang malaman kung ano ang blessing na makukuha ng pinakabata niyang kapatid. Habang ang lahat ay nagulat sa pagkapanalo ni Zeke, ay hindi lumaki ang kanyang ulo at bumalik lang sa pagsasanay. Makalipas ang isang buwan ay dumating na ang araw ng blessing rites. Nagtataka si Zeke kung paano niya nagawang maging Red Knight sa nakaraan niyang buhay dahil sobrang hina ng kanyang katawan ngayon. Tiningnan niya kung may pinagbago na sa kanyang status window. Nakita niya na nag-level na ang kanyang skills. Ang kagandahan pa sa kanyang skills ay kapag umabot na ito sa antas na expert ay nagbabago ang rank nito. Ibig sabihin ay patuloy na lumalakas ang kanyang skills habang mas sinasanay niya ito. Naramdaman ni Zeke na pinapanood siya ni Decker. Tinanong niya kung anong ginagawa niya rito. Sinabi ni Decker na 2 oras na lang at aalis na sila. Lumipat ang eksena kung saan sakay na si Zeke sa karuwahe at papunta na sila sa event. Sinabi ni Zeke na matagal-tagal na rin siyang hindi nakakabalik dito. Dahil ang kaharian ng mga Draker ay nasa gitna ng kontinente kung saan siya namamalagi. Ang blessing rites naman ay ginaganap sa dulong kanluran sa rehiyon ng Troy.
kung saan pinaniniwalaan na nagmula ang pagiging Dragon Slayer ng kanilang angkan. Dumating na sila Zeke at ang lugar na ito ay tinatawag na Dragon's Nest. Sinabi ni Zeke na hindi niya ito napansin dati, ngunit makikita sa itaas na maraming nanonood sa kanila at lahat ng mga ito ay maimpluwensyang tao. Malaki rin ang posibilidad na may nakahalo sa kanilang impormante upang bantayan siya. Sinabi ni Zeke sa sarili na hindi naman ito problema dahil wala naman silang makikita sa kanya. Kagaya lang ito sa nangyari sa nakaraan niyang buhay. Ngunit nagulat si Zeke nang may nakita siya sa audience. Umapoy sa galit ang mga mata ni Zeke dahil ang taong kanyang nakita ay si Abel, ang kanyang nakakatandang kapatid at pangalawa sa mga anak ng pamilya Drecker. Sinabi ni Abel sa kausap na naparito lang siya upang panoorin ang blessing rite ng kanyang bunsong kapatid. Isa si Abel sa pinakamahusay na eskrimador ng angkan at tinatawag din nilang Lion Blade. Ngunit natatandaan rin ni Zeke na isa rin siyang napakasamang tao. Pinipilit ni Zeke na maging kalmado sa sitwasyon dahil sa nakaraan niyang buhay ay hindi naman siya pumunta rito. Ibig sabihin nito ay may mga nangyayaring pagbabago simula nang bumalik siya sa nakaraan. Nagsimula na ang blessing event at si Aaron ang unang tinawag. Inilagay niya ang kanyang kamay sa tubig at nabalot ang kanyang kamay ng liwanag. Ang bawat miyembro ng angkan ay may silyadong aura na nabubuksan sa pagsapit ng edad na 12. Nangyayari ito sa oras na malapit na silang magtapos sa training. Hindi katulad ng mga ordinaryong knight na nabubuksan ang aura sa edad na 20. May mga pagkakataon pa na nabubuksan rin dito sa blessing rites ang mga rare na skills kagaya ng Dragon Slayer at Mana Inhibition. Ang mga makakakuha nito ay maihahalin tulad na rin sa lakas ng isang Red at Black Knight. Ito ang tinatawag nilang rare blessing, ang pagkagising ng kanilang bloodline. Dahil sa Mana Inhibition traits, kailangan nilang magsuot ng espesyal na guwantes na ginawa ng pamilya upang hindi sumakit ang kanilang kamay. Dito rin nilalagay ang emblem ng pamilya Drecker. Isang patunay na taglay nila ang purong dugo ng kanilang ninuno. Kalakip nito ay ang hindi matatawarang suporta sa kanila ng pamilya pagdating sa pera at impluwensya. Dumating na ang oras na pinakahihintay ng lahat. Ito ang blessing rites ni Zeke, at pinaniniwalaan ng karamihan na mahihigitan pa niya si Reyna dahil natalo niya ito noong nakaraang laban. Naalala ni Zeke ang nangyari sa kanya rito noon. Dahil matapos ang kanyang blessing rites ay puro kahihiyan at pang-aalipusta na ang kanyang natanggap. Ngunit malaki na ang kaibahan ngayon dahil mayroon na agad siyang heal at kakayahang magamit ang itinuro ng kanyang master dati. Isa pa ay araw-araw siyang nagsanay kaya umaasa siya na iba ang mangyayari ngayon. Nang nasa tubig na ang kamay ni Zeke ay umuga-uga ng matindi ang rebulto kaya nagulat ang mga nanonood. Ngayon lang nangyari ito sa buong kasaysayan ng kanilang pamilya at kahit si Abel ay nagtataka. Nang inahon ni Zeke ang kanyang kamay sa tubig ay napagtanto niya na wala pa ring nagbago sa nangyari dati. Umasa lang siya na may kakaibang mangyayari ngayon dahil nagpakita ang kanyang kapatid dito. Nadismaya ang mga nanonood dahil walang nangyari sa kanilang pinakahihintay. Dahil wala siyang nakuha kahit pa nanggaling siya sa direktang descendants ng pamilya. Gayunpaman ay tanggap na ito ni Zeke at wala siyang pakialam sa mga sinasabi nila dahil napagdaanan na niya ito sa nakaraan niyang buhay. Biglang may lumabas na system message. Nagpaumanhin ang system dahil nagkaroon ng aberya sa kanyang blessing rites. Dahil may mga impormasyon daw na hindi makita kaya nagtaka si Zeke. Sinabi ng system na maayos na ang lahat at nakuha na ng terminal na isa siyang healer. Sinabi rin nito na isang rare class ang kanyang nakuha. Hindi makapaniwala si Zeke nang biglang umilaw ng pula ang rebulto. Nangangahulugan ito na mayroon siyang purong dugo at ang matindi pa rito ay magsisimula siya bilang isang Red Knight. Ito ay dahil sa espiritu ng dragon na sumanib sa kanya noon. Makikita naman na masusing pinapanood ni Abel ang lahat ng nangyayari. Sinabi ng system na open na ang talent na nagmula sa kanyang ninuno, ang Fighter's Blood. Sinabi rin ng system na nagsama-sama ang lahat ng mga nabuksan niyang talento, at dahil dito ay nabuksan niya ang unique class na immortal. Sa dami ng sunod-sunod na nangyari ay walang naunawaan si Zeke. Lalo na nang nakita niya ang unique class na kanyang nakuha. Hindi maunawaan ng mga nanonood kung isa ba siyang pure blood o hindi. Tinanong nila kung gumagana ba ang rebulto dahil hindi naman nag-react ang mga lamp na nakapaligid malapit kay Zeke. Nagkaroon agad ng bulong-bulungan na isa lang siyang half-blood. Minabuti ni Zeke na huwag na munang magsalita dahil alam niyang wala ring patutunguhan ito. Biglang pumalakpak si Abel at sinabi sa mga nanonood na nalimutan nilang batiin ang dalawang bagong pure blood ng pamilya. Sinabi niya na isa itong oportunidad upang magdiwang ang lahat kaysa magbulungan at gumawa ng mga usapat na wala namang kumpirmasyon.
Dahil respetado at may takot sila kay Abel ay pumalakpak na lang ang lahat at nagbigay-pugay sa dalawa. Sinabi ni Abel na bigyan agad ng guwantes ang bunso niyang kapatid. Makikita sa mukha ni Zeke na hindi siya nagpapasalamat sa ginawa nito. Naiinis siya na nagkaroon siya ng utang na loob sa kanya. Hindi pa sinasabi sa kwento kung bakit galit na galit siya sa kanyang kapatid. Kalaunan ay natapos na ang blessing rites at nagkaroon ng isang malaking selebrasyon para sa bagong henerasyon ng kanilang pamilya. Makikita naman na hindi interesado si Zeke at mabilis na umalis. Biglang may tumawag sa kanya at nakita niya na si Abel ito. Lumapit ito sa kanya at sinabing congratulations. Kahit na nasusuklam si Zeke sa kanyang kapatid ay hindi niya ito ipinakita. Alam niya na malaking problema kung hindi niya kakamayan si Abel. Ngunit naalala ni Zeke ang pangyayari sa kanyang nakaraan. Kaya binawi niya ang kanyang kamay at tinalikuran ito. Dahil hindi matanggap ng kanyang kalooban na kamayan ang isang katulad nito. Makikita naman na biglang tumalim ang tingin sa kanya ni Abel. Ngunit bigla rin itong nagbago at nagpaalam na lang. Sinabi niya na magkikita pa naman sila at umalis na ng tuluyan. Sinabi ni Zeke na plano rin niya na magkita silang dalawa balang araw. Pinag-uusapan sa selebrasyon ang awakening ng dalawang pure blood. Pinag-uusapan rin nila ang gintong liwanag na kanilang nakita sa blessing ni Zeke dahil ngayon lang ito nangyari. Hinanap nila si Zeke upang kausapin, ngunit kanina pa siya umalis. Makikita naman si Zeke na nasa isang kwarto at nagpapahinga. Makikita rin na hindi siya nakasuot ng guwantes at walang masamang epekto sa kanya ang mana inhibition. Pinaniniwalaan na sa mga dragon nagsimula ang mana, at ang mana inhibition naman ay ang katangian na kumukontra sa mga ito. Isa rin itong patunay na nagmula sila sa angkan ng mga Dragon Slayer. Subalit ang lahat ng mga bagay sa kanilang paligid ay gumagamit ng mana kaya kailangan nilang magsuot ng guwantes. Kaya napaisip si Zeke na kung talagang isa siyang pure blood ay dapat may nangyari sa kanya nang hubarin niya ang kanyang guwantes. Tiningnan niya ang system upang makasiguro. Ngunit nakita niyang wala siyang mana inhibition at sa halip ay mayroon siyang mana reflection. Ibang-iba ito sa kanyang skills noon kaya tiningnan niya kung ano ito. Sinabi sa description na ang mana reflection ay gumagawa ng field distortion upang mapawalang bisa ang mana sa kanyang paligid. Inisip rin ni Zeke na isa siyang rare class healer dati, ngunit ngayon ay isa ng unique immortal. Naguguluhan si Zeke sa pangyayari dahil ang lahat ng kanyang kasama sa blessing rites ay nakakuha lang ng blue aura. At bukod tanging sila lang dalawa ni Reyna ang nagkaroon ng red aura. Ngunit mas kakaiba pa siya dahil ang kanyang red aura ay kalaunang naging kulay ginto. Napagtanto ni Zeke na mali ang pagkakaintindi ng kanyang pamilya sa rebulto. Dahil hindi ito blessing kung hindi isang indikasyon o sukatan kung anong antas ng kanilang class na makukuha. Ibig sabihin nito ay kapag umilaw ito ng blue ay ordinaryong class lang, red kapag rare class, at kapag kulay ginto naman ay isang unique class. Ang rebultong ito ay mas nauna pa sa kanilang mga ninuno. Dahil nakalimutan na ang class system sa panahon ngayon ay inakala nila na ang intensyon ng rebulto ay upang makita kung sino ang nakatanggap ng purong dugo mula sa kanilang ninuno. Inakala nila na ang ibig sabihin ng red na liwanag ay pure blood, samantalang ang tunay na ibig sabihin nito ay nakakuha sila ng rare class. Nakita ni Zeke na mayroon na siyang 100 karma points. Inisip niya kung reward ba ito mula sa blessing. Ginamit na niya ito upang buksan ang kanyang draconian skill. Kasunod nito ay biglang nag-update ang system at lumabas ang maraming windows. Makikita na nakakuha siya ng 3 draconian skills ngunit nakalock pa ang mga ito. Naisip niya na baka limitado lang ang makukuha niyang karma points, kaya pinag-isipan niya munang mabuti kung ano ang mas kailangan niya sa ngayon. Napili niya na buksan muna ang mata ng dragon at Might of the Dragon. Sinubukan niya ang mata ng dragon ngunit wala namang nabago sa kanyang paningin. Ngunit nang tumingin siya sa labas ay nagulat siya dahil nakikita niya ng malinaw ang mga bagay na nasa malayo. Isa pa ay nakikita niya ang deskripsyon at detalye ng mga bagay. Ngunit mayroon itong problema. Ang mga draconian skills ay malakas umubos ng enerhiya kaya hindi niya ito magagamit ng basta-basta lang. Makikita naman na biglang nag-activate ang kanyang healing factor at Bagor recovery. Kaya nagulat si Zeke dahil hindi naman niya ito ginamit. Nakita ni Zeke na ang kanyang mga class skills ay naging passive. Ibig sabihin nito ay otomatikong magka-casting ang kanyang healing factor sa tuwing makakatanggap siya ng pinsala. Naalala ni Zeke na sobrang advantage na kapag may healing skill ka dati subalit dahil sa kakulangan niya sa mana ay hindi niya ito mai-spam. Ngunit ang healing factor niya ngayon ay wala nang kailangan at kusa nang nagka-casting. Kaya sinubukan niya kung gaano kadaya ang skill na ito.
Natuwa siya sa naging resulta, kaya hindi na siya makapaghintay na makagraduate sa akademya. Ang Draker Academy ang nangungunang akademya sa buong mundo. Ang sinumang nangangarap na maging knight ay gagawin ang lahat upang makapasok lang sa paaralang ito. Dito rin ito matatagpuan sa lugar ng Troy. Malapit lang kung saan ginanap ang kanilang blessing rites. Napansin ni Zeke na ang mga estudyante rito ay nagmula sa mayayamang pamilya sa buong mundo. Makikita rin sa kanilang tindigan na pinondohan sila sa kanilang training. Ngunit kung ikukumpara ito sa training school ng kanilang angkan, ay magmumukha lang silang mga uhuging bata. Sinabi ni Zeke na maraming pamilya ang sumusuporta sa angkan ng Draker. May 3 malalaking pamilya na nangunguna sa karamihan at mas mataas ang impluwensya sa iba. Ang una ay ang pamilya Turun. Kilala sila sa kanilang pisikal na lakas at dito nabibilang si Reyna. Ang kasunod ay ang Siemens of Wisdom at ang pangatlo ay ang pamilya Vardek. Lumipat ang eksena kung saan ipinakita ang dormitoryo ng mga anak mayaman. Ang high-class na dormitoryong ito ay mayroong sariling training hall, silid-aklatan, at iba pang marangyang mga pasilidad. Dito rin tutuloy ang mga matataas ang points sa training. Ang mga pureblood naman ay bibigyan ng sariling palapag at tinatawag itong platinum floor. Nagulat si Zeke nang dumating siya rito. Hindi niya inaasahan ang engrandeng pagsalubong sa kanya dahil hindi naman niya naranasang maging floor master dati. Sinabi ng mayordomo na naghihintay na sa kanya ang kanyang tagapagbantay sa receiving area. Nakita niya si Decker na may dalang mga regalo. Napansin niya na mas maganda ang kalidad ng guwantes niya ngayon kumpara sa unang natanggap. Tinanong niya si Decker kung kailangan na rin ba niyang magpalit ng espada upang bumagay sa bago niyang guwantes. Sinabi ni Decker na magandang ideya ito dahil ang Troy ay malapit sa kabundukan. Kaya kilala ang lugar na ito sa ganda ng kalidad ng mga bakal at husay ng mga blacksmith. Sinabi ni Decker na ihahanap siya nito ng mahusay na panday. Ngunit sinabi ni Zeke na may alam na siya at ikuha na lang siya ni Decker ng appointment upang makausap niya ito. Sinabi ni Decker na hindi pa niya naririnig ang pangalan na Galyon Halbert ngunit pupuntahan niya ito agad. Bago umalis ay ipinaalala niya kay Zeke na magsisimula na ang kanyang klase bukas, kaya kailangan niyang basahin ang mga materyales na nasa lamesa. Makaraan ng ilang oras habang binabasa ni Zeke ang mga dokumento, ay pumasok ang isa sa kanyang tagapagsilbi. Sinabi nito na nagpadala ng dinner invitation si Reyna. Nagtataka si Zeke kung bakit. Eksakto rin naman dahil naiinip na siya sa kakabasa, kaya naisipan na rin niyang pumunta. Ngunit nagulat si Zeke nang makita ang sitwasyon sa floor ni Reyna. Dahil para siyang pinuno ng isang sindikato dahil sa rami ng nakapaligid sa kanyang bantay. Sinabi ni Reyna na pagpasensyahan na niya ang kanyang ora mismong imbitasyon. Sinabi ni Zeke na okay lang. Napansin ni Zeke na pinipigilan ni Reyna ang kanyang aura. Kaya inisip niya kung napagdesisyonan ba nitong manatili na lang sa Purple Knight. Dahil nasa limit na ang potensyal ng kanyang sword skill dahil sa kanyang pagpigil. Makatapos nilang kumain ay napansin ni Zeke na sobrang lakas kumain ni Reyna. Sinabi ni Reyna na susuportahan siya ng kanyang pamilya nang walang kapalit. Ito talaga ang dahilan kung bakit nais niyang magkausap sila ngayon. Ipinaalala ni Zeke kay Reyna na pareho silang pureblood at malaki ang matatanggap nilang pribilehiyo dahil dito. Sinabi ni Reyna na totoo nga ito at isa na rito ang binigay sa kanilang platinum floor. Subalit wala silang makukuhang benepisyo para sa pagpapaunlad ng kanilang sarili. Kung walang magtuturo sa iyo ng maayos dito sa akademya, at walang personal na instruktor upang mag-guide sa paglinang ng iyong abilidad ay siguradong maiiwan ka. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang suporta ng pamilya. Sinabi pa niya na kagaya ni Abel Draker, na isa ring pureblood. Kahit siya ay kinailangan rin niya ang tulong ng pamilya ng kanyang ina, ang mga Simmons, upang maabot ang pagiging isang Black Knight. Sinabi ni Reyna na nalaman ng kanyang ama na walang natatanggap na suporta si Zeke mula sa partido ng kanyang ina. Kaya inutusan siya nito na ibigay kay Zeke ang mensahe na tutulungan siya ng kanilang pamilya. Ngunit tumanggi pa rin si Zeke, kaya naguluhan si Reyna. Dahil napakaganda na ng alok na ito. Sinabi ni Zeke na hindi siya interesado at kontento na siya sa estado na isa siyang pureblood. At upang makabayad sa kanyang libreng hapunan, ay may ibibigay siyang advice. Sinabi ni Zeke na masyadong malakas ang kanyang espada. Marahil ay nanggaling ito mula sa estilo at training ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sinabi ni Zeke na ang kanyang tunay na lakas ay nagmumula sa fleksibilidad ng kanyang katawan. Kaya dapat ay hindi siya nakikipagsalpukan ng harapan sa kalaban. Bagkus ay dapat ay i-deflect lang niya ang kanilang tira at saka patamaan ng matinding strike. Kung magagawa niya ito ay siguradong magiging mas malakas pa siya sa hinaharap.
Kasunod nito ay umalis na si Zeke at nagpasalamat sa pagkain. Nagalit si Reyna dahil ang pamilya Turun ay kilala sa kanilang lakas. Wala sa kanilang nag-uutos o kumukontrol sa kanyang training. Kusa niyang piniling sundan ang yapak ng kanyang pamilya upang ipagmalaki ang kanilang pangalan. Nagagalit siya dahil nakita agad ito ni Zeke. Simula sa kanyang kabataan ay palagi siyang pinupuri na isa siyang henyo at wala ni isang nagbigay sa kanya ng tunay na advice. Dahil dito ay napatanong na lang siya kung sino ba talaga si Zeke Draker. Kinabukasan ay napansin ni Zeke na hindi man lang sumakit ang kanyang katawan kahit na magdamag siyang nag-training. Siguro ay dahil ito sa mga bagong class skills na kanyang nakuha. Ipinakita na mayroon na siyang infinite stamina. Kahit ano ang kanyang kapaguran ay kusa itong mawawala. Ang kagandahan pa rito ay isa itong passive na skill. Ibig sabihin ay lagi itong gagana sa tuwing makakaramdam siya ng pagod. Sinabi ni Zeke na mala-impyerno ang buhay niya rito sa akademya noon. Ngunit ngayong isa na siyang pure blood ay kabaliktaran na. Iba talaga ang nagagawa kapag mayroon ka ng pera at kapangyarihan. Habang naglalakad si Zeke ay may tumawag sa kanya. Ang pangatlong anak ng pamilya Simmons, si Owen Simmons. Alam ni Zeke na siya ang dahilan kung bakit binubuli siya ng ibang mga bata kahit na wala siyang atraso sa kanila sa nakaraan niyang buhay. Dahil ang mga ito ay inutusan ni Owen upang hindi marumihan ang kanyang imahe. Bait-baitan kasi ito sa harap ng maraming tao, ngunit ang totoo ay gustong-gusto niyang binubuli at napapahiya si Zeke. Dahil anak siya ng pangunahing pamilya, ngunit walang nakuha sa blessing. Tinanong ni Owen kung natanggap ba ni Zeke ang pinadala niyang dinner invitation kagabi dahil wala siyang nakuhang reply. Tinanong ni Zeke kung ito ba ang sulat na nasa kanyang lamesa. Kinumpirma naman ito ni Owen at tinanong kung bakit hindi siya sumagot. Ngunit sinuplak lang siya ni Zeke at tinanong kung bakit kailangan niyang mag-reply sa lahat ng sumusulat sa kanya. Nag-react naman ang isa sa mga bataan ni Owen at tinanong kung bakit niya binabastos ang kanyang Master Owen na nagbigay lang ng imbitasyon. Tinanong ni Zeke kung sino siya at bigla na lang umalis. Habang palayo ay sinabi ni Zeke na naiintindihan niya na gusto nitong magpasikat sa kanyang bossing at magpanggap na malakas. Bigla nitong tinira si Zeke habang nakatalikod. Mabuti na lang at nasangga ito ni Zeke kahit papursado ng mana ang kanyang tira. Nagpakilala siya na si Durban Roswell at siya ang tinatawag nilang Durban the Mighty. Tuturuan niya ng leksyon si Zeke dahil sa ginawa niyang pambabasto sa kanyang master. Ngunit tinawanan lang siya ni Zeke at sinuntok ng malakas sa tiyan. Napasukan ng dugo si Durban at tumalsik ng ilang metro. Tinanong ni Zeke kung sino pa sa kanila ang gustong sumunod. Ngunit naglakad lang papalayo si Owen at sinabing masyadong pinagmamayabang ni Zeke ang kanyang lakas. May dalawang klase ng kurikulum sa loob ng akademya. Ang una ay ang normal class, kung saan mas istrikto ang turo rito. Mula umaga hanggang gabi ay sinasanay ang kanilang utak at kanilang katawan upang mapunuan ang kanilang kakulangan sa kanilang lakas ng disiplina at pagsisikap. Ang sumunod naman ay para sa mga special class, kung saan malaya silang pumili ng gusto nilang pag-aralan at wala silang mga basic subjects. Dito nabibilang si Zeke. Kasama niya ang mga anak ng elitista sa pamilya. Napatanong tuloy si Zeke kung ano ang espesyal sa klaseng ito. Dahil halos lahat ng kasama niya rito ay mga kasama rin lang niya sa training dati. Nagsimula na ang klase. Sinabi ng kanilang instruktor na mayroon siyang ipapakilala upang mas maengganyo sila sa pag-aaral. Siya ang Commander-in-Chief sa nakaraang digmaan, 20 taon na ang nakakaraan. Siya rin ang nakapigil sa pagsakop ng imperyo dahil sa kanyang mga tactics. Ang pinuno ng kanilang akademya na si Howard Draker. Isa siyang bayani at tinatawag rin na Master Tactician. Ngunit alam ni Zeke ang buong katotohanan, na nagbigay siya ng mga impormasyon sa kalaban upang siya ay makaligtas. Ngunit nagkataon na nagkagulo at pumalpak ang mga kalaban. Sa madaling salita, ay isa siyang traidor na tinamaan ng buenas. Siya rin ang dahilan kung bakit siya na-kick out sa akademya dati. Dahil sa kanya ay nagpalaboy-laboy si Zeke sa bayan ng Troy. Kalaunan ay nahuli siya ng mga smugglers, kung saan ay ibinenta siya bilang alipin sa isang kartel. Kaya isinusumpa niya na magbabayad ito sa kanya. Makatapos ang speech nito ay sinabi ng instruktor na dumiretso sila sa arena para sa isang indoor special class. Sa loob ng arena ay makikita ang pagkadismaya ni Zeke. Dahil mag-aaral na naman siya ng basic dragon slaying. Dahil wala siyang aura sa nakaraan niyang buhay ay inabot siya ng 2 taon sa training na ito. Kaya ayaw na niyang ulitin dahil ang mga normal na kadete ay inaabot lang ng 3 buwan sa subject na ito. Ipinakilala ang kanilang magiging instruktor.
Siya ang Rose Knight na si Andre Draker. Makikita naman sa mga kadete na nagdududa sila. Pinagbubulungan nila kung may maituturo ba ito dahil walang nakakakilala sa kanya at ang bata pa niyang tingnan. Ngunit nakilala siya ni Zeke dahil narinig na niya ang pangalang Rose Knight dati. Hindi siya isang pureblood, ngunit maaga siyang nakagraduate dito sa akademya. Kalaunan ay pumasok siya sa Valhalla kung saan nakagraduate siya bilang valedictorian. Dahil sa kanyang katalinuhan at husay ay inampon siya ng pamilya Draker. Ngunit alam rin ni Zeke na kakaiba ang ugali nito. Maya-maya pa ay nagsalita na si Andre. Tinanong niya kung tapos na silang magsalita. Dahil sisimulan na niya ang kanyang klase. Sinabi niya sa mga kadete na ilabas nila ang kanilang espada. Napansin ni Andre ang malaking espada ni Zeke at tinanong kung ito ba ang kanyang gagamitin. Hindi nagsalita si Zeke at winasiwas lang ang espada upang ipakita na baliwala lang ang bigat nito sa kanya. Sinabi ni Andre na pumunta siya sa harapan. Naaasar siya sa kumpiyansang ipinapakita ni Zeke. Kaya tinanong niya kung alam ba ni Zeke na kailangan niyang gumamit ng espada na angkop sa kanyang katawan. Kutob na ni Zeke na mangyayari ito kaya sinadya niyang magpakitang gilas kanina. Sumagot si Zeke at sinabing nauunawaan niya ito at sa katunayan ay kaya niyang talunin ang instruktor gamit ang kanyang espada. Tinitigan siya ng masama ni Andre kaya nag-activate bigla ang class skill ni Zeke. Sinabi ni Andre na pagbibigyan niya ito. Kung makatama sa kanya si Zeke ay patatawarin niya ito sa kanyang pagiging lapastangan. Hindi lang yan, exempted na rin si Zeke na dumalo sa kanyang lesson tungkol sa basic dragon slaying. Sinabi pa ng instruktor na dahil malayo ang agwat ng kanilang lakas ay hindi siya gagamit ng aura sa kanilang laban. Hindi alam ni Andre na nahulog siya sa trap ni Zeke dahil ito talaga ang gusto niyang mangyari. Alam ni Zeke kung ano ang kahinaan ni Andre, ngunit alam rin niya na may mga mata si Abel sa paligid na nakamasid sa kanya. Kaya kailangan niyang maging maingat at iwasan na makakuha ng sobrang atensyon. Bibigyan lang niya ng maliit na punit sa uniforme si Andre at magpapatalo na. Nagsimula na ang laban at si Zeke ang unang tumira. Ngunit mabilis itong na-deflect ni Andre. Alam ni Zeke na magiging mahirap ang laban dahil isang Blue Knight si Andre, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa sunod-sunod na pag-atake. Namangha ang mga kadete sa instruktor dahil 30 minuto na ang lumilipas, ngunit hindi pa rin nakakatama si Zeke sa kanya. Ngunit makikita sa espada ni Andre na nanginginig na ito dahil nanghihina na ang kanyang katawan. Nagtataka siya kung bakit parang hindi man lang pinagpawisan si Zeke. Hindi matanggap ni Andre na matatalo siya sa isang kadete at napatanong kung ito ba talaga ang lakas ng isang pureblood. Sinabi ni Zeke na tama ang kanyang pagkakatanda na mahina talaga ang estamina ni Andre. Mas napadali pa ito dahil pinipigilan niya ngayon ang kanyang aura. Dahil kakaiba ang aura training ng pamilya Draker. Dahil kailangan lagi itong nakalabas mula sa training, sa mga regular na gawain at hanggang sa pagtulog. Kailangan nila itong ilabas sa bawat segundo na maihahalin tulad mo na rin sa paghinga. Kaya ngayon na pinipigilan ni Andre ang kanyang aura ay sobrang pahirap nito sa kanya dahil kasabay nito ay mabilis rin na nauubos ang kanyang stamina. Ngunit ayaw ni Zeke na manalo lang siya ng ganito. Gusto niya na mapilitan si Andre na ilabas ang kanyang aura. Ngunit alam niyang hindi ito basta-basta gagawin ni Andre kaya kailangan niyang gumawa ng pagkakataon na hindi niya inaasahan. Ginamit ni Zeke ang kanyang swift steps. Nagulat si Andre dahil halos hindi na niya makita si Zeke. Kasunod nito ay inactivate ni Zeke ang kanyang critical strike. Nang lumingon si Andre sa kanyang blind spot ay nagulat siya nang makita na paparating na ang espada ni Zeke. Dahil sa kanyang survival instinct ay kusang gumalaw ang kanyang katawan. Kasunod nito ay bigla siyang nag-counter strike. Dahilan upang mapaatras si Zeke. Sa sobrang lakas ng tirang ito ay halos mabiyak ang espada ni Zeke na kanyang pinangsangga. Nag-activate rin ang kanyang auto-healing. Makikita naman ang pagkamangha ng mga kadete. Nawalan ng malay si Zeke at bumagsak sa arena. Naiinis naman si Andre sa nangyari. Sinabi ni Andre na exempted na si Zeke sa kanyang klase at nagtanong kung mayroon pang gustong sumubok sa exemption. Ngunit dahil sa nakita nila na nangyari kay Zeke ay walang nagsalita sa mga kadete. Sinabi ni Andre na kung wala na ay ihanda na nila ang kanilang espada at magsisimula na ang kanyang klase. Lumipat ang eksena sa ospital. Kung saan natutuwa si Zeke sa kanyang acting kanina. Bagamat hindi niya nagawang padaplisan sa uniforme si Andre, ay nagawa naman niyang paggamitin siya ng aura. Dahil dito exempted na siya sa kanyang klase at mas mahaba na ang kanyang libreng oras. Naalala ni Zeke na ang ginamit na skill ni Andre ay isa lang sa mga basic skill ng dragon slaying.
Ngunit dahil isa siyang Blue Knight ay kakikitaan na ito ng lakas. Sinabi ni Zeke sa sarili na bagamat natalo niya ang isang Blue Knight ay hindi pa ito sapat upang mabuhay siya ng malaya. Kailangan pa niyang magpalakas upang hindi na siya pakialaman ng sinuman. Nagulat siya nang may biglang nagsalita sa tabi niya. Sinabi ng matanda na siya pala ang bunsong anak ni Arthur. Ngunit hindi pa rin makapagsalita si Zeke dahil hindi pa niya mapagtanto kung paano nakapasok at nakalapit sa kanya ang matanda. Isa pa ay uminom ito ng alak ngunit hindi man lang niya ito naamoy bago pumasok. Sinabi ng matanda na magkahawig sila ng mata ng kanyang bastardong ama. Tinanong ni Zeke kung sino siya. Iniisip niya kung lasing lang ba ito dahil sobrang kaswal niyang i-address ang pinuno ng pamilya. Ngunit hindi siya sinagot ng matanda at tinanong lang kung paano niya nagawa yun kanina. Nagmaang-maangan lang si Zeke at tinanong kung ano ang tinutukoy ng matanda. Sinabi nito na tinamaan kanina ang kanyang internal organs. Kaya gusto niyang malaman kung paano niya napagaling agad ang sarili. Muntik nang magpanik si Zeke. Mabuti na lang at nag-activate ang kanyang mental defense. Alam niya na wala pang nakakaalam na isa siyang healer. Kaya tinanong ni Zeke kung ano ang sinasabi ng matanda. Sinabi ng matanda na kung magkukunwari pa rin siya ay mapipilitan siyang gawin ito. Bigla itong tumira, mabuti na lang at naiwasan ito ni Zeke. Inisip niya na isang assassin ang matanda kaya sinakluban niya ito ng kumot. Sabay activate sa kanyang mga skills, ang swift steps, precise stab at critical strike. Alam niya na kung hindi niya ito mapapatay ay siya ang mamamatay. Ngunit kinapitan lang ng matanda ang kanyang espada. Sinabi nito na na-impress siya sa kanyang adaptabilidad at para siyang isang mersenaryo kung lumaban. Kaya mas lalong napaisip si Zeke kung sino ba ang kanyang kalaban. Kung gusto niyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.